ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Halina at atinang panoorin. Kasi as events and things will unfold before your very eyes tonight, mga kababayan, pinaalala ko na, pinauna ko na, I'm sorry to do this. This is not my character, neither this is my habit, nagagamit ng pag-aari ng iba na walang pahintulot. Pero kung una-una sila, ginagamit nila yung ating broadcast. Hindi naman sila humingi ng pahintulot. Ayokong gawin yung ginagawa nila. Pero para maisagot natin ng maayos, isasabihin natin yung sinabi nila doon sa kanila mismong programa. And let us keep the ball rolling. Umpisahan na natin, mga. Iisa-isahin natin sagutin yung allegedly mga maling aral ko raw na tinuturo, no? Talaga? Pati yung mga nakaraang mga panahon na audio lang meron sila, wala silang video eh. Opo. Ibig sabihin, wala silang maingatang video sa loob kapatid na Josel ng halos 20 taon ang ating pagsasaimpapawid sa TV. Nag-umpisa tayo 1983. Natigil tayo, bumalik tayo 1987 at then on. 14 na taon ng non-stop sa television ng programa natin, wala silang na-preserve na audio-video. Ang pinatutugtog nila, audio. Na napakadaling dukturin. Na napakadaling putul-putulin at palabasing mali ang sinasabi mo. Ang mahirap kasing putulin yung may video. Ang pagtatakan mo, yung pinakikita nila, retrato lang, tapos may audio. Audio lang. Ayan. Umpisahan natin, mga kababayan. Sasagutin po natin isa-isa ito. Please roll BTR. Eto, umpisahan natin. Sabi ninyo na liko-likong landas nilalakaran ng mga taong may masamang pamumuhay, may likong pananalita, at mga taong madadaldal. Dalahira po. Isipin mo, pagkababayan, tawag doon dalahira. Huwag naman magagalit po mga babae. Kung iyan masama na tumubo sa isang babae, lalong napakasama na makasumpong kanya sa isang lalaki. Lalo pa nga ba't kung magpakilala, tagapangaral ng Ebanghelyo. At nag-aalok din po ng dan. Oo, at ito nga, panoorin po ninyo mga magulang at mga kaibigan. May atake pa ron? Walang atake. Wala nga. May pagtutuwid ba? Kaya nung ikaw ay bata, ang paniwala mo mali. Ngayon, naghihingalo ka na, mali pa rin ang paniniwala mo hanggang ngayon. Ay si Mr. Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan. Siya raw ang punong tagapangasiwa ng Ang Dating Daan, kapatid na rin. Ang kanila pong samahan, ayon sa kanila, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Yung program po nila, Ang Dating Daan. Ang sabi dito, kaya kaiba yon ng tamang daan, yung binabanggit diyan sa binasa ninyo na liko-likong landas. Meron silang binasa liko-likong landas.
nilakaran ng mga taong may masasamang pamumuhay, may likong pananalita at mga taong madadaldal. Ano? Sabi nung Ramil, yun ang sabi ni Bularan. Opo. Sabi nung Ramil, mga dalahira po. Ito pala, di marunong ng grammar eh. Bakit o? Pagka pala madaldal, dalahira na eh. Oo nga, no? Oo, kawawa ka naman, naging ministro ka, di ka marunong ng grammar. Iba yung dalahira sa madaldal. Oo nga. Oo, iba yun. Kasi pagtanong mo sa sugo mo, nagtataka ako ba't hindi na ituro sa ng sugo mo na magkaiba yung dalahira sa madaldal. Ano? Opo. Di ba? Kasi alam nyo, yung madaldal, daldal ng daldal. Yung dalahira, iniiba yung sinasabi kasi nungalingan ang sinasabi. Ah. Yun yung dalahira. Wala ka ba dictionary dyan ng Pilipino? Filipino dictionary? Pakilabas mo, baka sakaling alam nung gumawa ng dictionary yung dalahira. Na hindi alam ni ni Bularan no? Opo. Iba yung madaldal sa dalahira. Dalahira. Ayun. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Ngayon, sumagot ngayon si Bularan. Abay isipin mo, pagkababae, ang tawag doon ay dalahira. Ba? Magkakutsaba pala sila sa kahulugan ng dalahira. Ha? Pagkababae raw, ang tawag doon dalahira. Pag madaldal. Ano? Huwag namang magagalit po ang mga babae, ho? Kung yan ay masama na tumubo sa isang babae. Ano? Lalong napakasama na makasumpong kanyan sa isang lalaki, lalo pangat kung magpakilalay tagapangaral ng Ebanghelyo. At nag-aalok din po ng daan, sabi naman nun Rene. Ngayon, sabi naman ni Kabularan, ito nga, panoorin po ninyo, mga magulang at mga kaibigan. Ano raw ang pinanood? Yung bang minumuestra ko pagka nagpapausok nung altar yung pari. Ano? Opo. Na gumaganon. Tapos, ang sinabi ko, may atake ba doon? Wala namang atake yung pari eh. Wala nga po. Pag hindi na nga atake pari, gumaganon. Kaya lang nanga-atake pare pagka may kinalaman sa EDSA 3. Oo. Politika. Oo, sa politika. Pero para sa mga maling gawain ng kanyang mga inaakay, Wala. walang atake. Meron nga nung pausok. Ayun, kaya niya sinasabi na tayo dalahira siguro dahil doon, ano? Ayun, sabi niya, wala nga, may pagtutuwid ba? Kaya nga nung ikaw ay bata, ang paniwala mo'y mali. Yun ang sabi ko. Ngayon, naghihingalo ka na, mali pa rin ang paniniwala mo hanggang ngayon. Ayun. Ang sabi ni Bularan, ang napanood po ninyo sa inyong TV screen, mga kababayan, ay si Mr. Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan. At saka minamardir yung pangalang po nito. Bakit o? Ano ba ang sinabi? Eliseo raw, Eliseo. Parang si Mateo, kung tawagin Mateo. Mateo. At saka si Timoteo. Pati naman right pronunciation, di na ituro sa'yo na sugo mo. Hindi Eliseo. Kapatid, Eliseo. At tinan mo si Karen alam sabihin yung Eliseo. Opo. Ikaw, di mo alam sabihin. Magturuan muna kayo bago kayo mag-TV program. Oo nga. Para naman kayo nakakaisa, di ba? Walang personalan, tinuturuan lang kita. Kasi minamardir mo pangalan ko, hindi Eliseo. Masama yung dilang matigas. Pagka matigas ang dila, masama yun. Baka maging dalahira ka pag matigas ang dila. Di ba, no? Kasi yung salitang Eliseo, ano yun inherent na yun sa isang taong nag-aral ng gramatika Yung EO ay smooth. Hindi Eliseo. Hindi Mateo. Hindi. Mateo, hindi Timoteo, hindi ganon. Ang natatanda ko, may kanta nung araw, lahat ng nilagyan ng O. Para gumanda yung kanta. Yung Jambolaya, yung Gayo, Bayo, Bayo, yun yung mga ganon, ano? Hindi, meron, nakalimutan ko lang ang tono Nilagyan lahat ng O. Ito, ang ginagawa nito, wala namang dapat ganon, ginaganon. Magturuan muna kayo, pronunciation lang, Kabularan, di ka ubre. Binabalita ko sa hindi ka ubre sa pronunciation. Ang katunayan, yung kasama mo, hindi Eliseo. Parang pagtutuwid lang naman to, hindi personalan nito. Sinasabi ko kay Ma'am Olive,
Ginagarantiyahan ko sa iyo, sasabihin ko, wala ko sasabihin, walang ebidensya. Ano? Ngayon, ang sabi rito, ang napanood po ninyo sa inyong TV screen, mga kababayan, ay si Mr. Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan. Kaya sa mga tweet, talagang itong programa natin ang kanilang target. Kaya sila naglagay ng programa rito sa Channel 31 o 21 para i-target yung programa natin. Okay lang yun. Mabuti naman yung kikita ang Channel 21. Diba? O ngayon, ang kanila pong samahan ayon sa kanila, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Yung program po nila, Ang Dating Daan. Ayan. Mga katwid, talaga pinakikita lang natin dito sa umpisa na ang tinutukoy nila tayo. No? And then, we have the right to answer back kung ano man ang sinabi nila. O, ito ngayon, umpisahan na natin ang pagsagot. Ni Mr. Soriano at ng kanyang mga kasama na sila ay kaanib, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi yung Iglesia ng Diyos na binabanggit sa Biblia ang kanilang kinaaaniban, kapatid na Rabil at kapatid na Rene. Ay, hindi po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tama? Yung daw binabanggit ni Mr. Soriano na at ng kanyang mga kasama na sila ay mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ang wika ay yung Iglesia ng Diyos na binabanggit sa Biblia ang kanilang kinaaniban. Ano? Kapatid na Ramil, sabi ni Bularan, at kapatid na Rene. Hindi po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos na kay Kristo Jesus na nasa Biblia, may kaugnayan po yun sa Diyos. Tanggap pala ni Kabularan na may tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Ibalik natin. Kaya lang, hindi raw tayo doon nakaugnay. Yun daw, tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo is nasa Biblia, yun daw po ay may kaugnayan sa Diyos. Malaking pagkakamaling ginawa mo, Kabularan. Bakit ang tunay palang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Bakit Iglesia ni Kristo tao ipinangangaral ninyo? Ulitin natin. Ulitin po natin. Let us repeat that. Sa Biblia ang kanilang kinaaaniban, kapatid na Rabil at kapatid na Rene. Ay, hindi po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, may kaugnayan po iyon sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Kita mo, di talagang may tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Oh, yung pala ang tunay na nasa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus At hindi pala Iglesia ni Manalo hindi Iglesia ni Kristo. Hindi ba? Kapatid na Joseph. Kaya kailangan lang dyan, matalino nakikinig Mamaya, sasabihin niya, ang tunay na Iglesia ni Kristo. Paano magkakagayon? Ay siya inani. Hindi niya na po pwede. Under the law of estoppel, hindi mo na pwedeng sabihin yung iyo tunay. Dahil ang tunay na nasa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa kanya galing yung Siya may sabi. Kaya may kaugnayan sa Diyos. Kaya lang, wala raw tayong kaugnayan doon. Dahil yun daw, tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nasa Biblia, may kaugnayan daw yun sa Diyos at kay Kristo. Nakita mo? Ang tinututulan niya, yung atin. Yung atin, ang At hindi yung tinututulan Iglesia niya. ng Diyos kay Kristo Jesus, nasa Biblia, may kaugnayan sa Diyos. Tama-tama naman ang ating claim. Na ano po? Dahil hindi naman tayo yung Iglesia ng Diyos kay Kristo. Diba? Tayo naman umanib lang doon. Ang tutulan mo, wala kaming karapatang umanib doon sa tunay. Hindi naman namin sinasabi kami tunay Kaanib lang tayo. Pakita mo. Yung sinasabi ni Kabularan na para raw tayo nasa komunay habang lalo tayo lumulubog. Inumpisahan mo, makikita mo kung sino lulubog sa bandang. Tingnan natin. Ulitin natin. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, may kaugnayan po iyon sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Samantalang si Mr. Soriano at ang kanyang mga kasama,
doon may kaugnayan kay Ginoong Nicolas Perez. Tungkol po. Samantalang ang itinataguyod po ni Eliseo Soriano, ni Mr. Eliseo Soriano na Iglesia ng Diyos, yun namang itinatag ni Ginoong Nicolas Perez sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Ayon, ang itinataguyod daw ni Mr. Eliseo Soriano, yun daw itinatag ni Ginoong Nicolas Perez sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Huwag niyo pong kakalimutan yan, mga kababayan, ha? Na ang itinataguyod ko raw, yung itinatag ni kapatid na Perez sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Ba't ko sinabi huwag niyo kalilimutan yan? Kasi mamaya sasabihin niya, natiwalag daw ako ron. Paano kung itataguyod yung itiniwalag doon ako? Opo. Mamaya mararamdam. Mapapatunayan yan. Mamaya. Ha? Abangan. Alam niya, ha? Ang itinataguyod ko raw, yung kay Nicolas Perez na itinatag sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Yun daw ang itinataguyod ko. Pero mamaya sasabihin niya, tiniwalag ako ron. O, tandaan nyo lang, ha? Isipin nyo lang mamaya. Pero tutuloy po natin yung kanilang sinabi. Alin daw yung itinataguyod kung itinatag ni Ginoong Nicolas Perez? Ang sagot nung si Karine, tuloy natin ang BTR. May kaugnayan po iyon sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Samantalang si Mr. Soriano at ang kanyang mga kasama, doon may kaugnayan kay Ginoong Nicolas Perez. Tungkol po. Samantalang ang itinataguyod po ni Eliseo Soriano, ni Mr. Eliseo Soriano na Iglesia ng Diyos, yun namang itinatag ni Ginoong Nicolas Perez sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Pero ang sabi nung Rene, noong 1936 daw. Opo. Therefore, ang itinataguyod ko raw yung natatag noong 1936 na itinatag ni Ginoong Nicolas Perez, ang sabi niya. Tuloy natin yung susunod. Ay Huwag niyo kakalimutan yun, ha? dating manggagawa sa Iglesia ni Cristo. Hindi po siya isang ordinado, kundi isang manggagawa na nadistino noon dyan sa Maragondon, Cavite. Tingnan nyo, ha? Putol. Dumating ang Tingnan mo itong ugali ni si Kabularan, ano? Ano po yun? Dito, pagkataon na ni kapatid na Perez ngayon ang pinatalakay nila, Si Ginoong Nicolas Perez po, dati ikang manggagawa sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya. Hindi po siya isang ordinadong manggagawa na nadistino noon diyan sa Maragondon, Cavite. Mali ka dyan Bularan Bakit po? Bakit naman po? Anong hindi ordinado? Pinatungan ng kamay ni Manalo si kapatid na Perez. Baka hindi niya alam. Oo, pinatungan ng kamay. Si kapatid na Perez, pinatungan ni Ginoong Manalo ng kamay. At meron tayong mga saksi ng bagay na yan. Na si kapatid na Perez, pinatungan ni Manalo ng kamay. Sa tundo. Doon yata naganap yun. Hindi ko nakalimutan. Ngayon, ang sabi niya, ito raw ay isang siya ay isang ordinadong isang manggagawa. Hindi po siya isang manggagawa, sabi, no? Ibig sabihin, hindi siya ordinado, manggagawa lang siya. Mali yan, ordinado si kapatid na Perez. At nakadistino raw sa Maragondon, Cavite. Hindi totoo yun na doon siya nakadistino. Siya ang nagtatag ng mga lokal sa Rizal. Kilala siya ng mga matatandang Iglesia ni Cristo sa Baras, sa Pililia, sa Tanay. Diyan siya sa Rizal Siya ang pinaka mabungang manggagawa diyan. Pero alam mo ang ginawa ni Bularan dito? Pinaratangan si kapatid na Perez ng masama Ituloy natin. Nicolas Perez po ay dating manggagawa sa Iglesia ni Cristo. Hindi po siya isang ordinado, kundi isang manggagawa na nadistino noon dyan sa Maragondon, Cavite. At dumating ang pagkakataon po na itong si Ginoong Nicolas Perez ay inalis sa pagkamanggagawa, inalis ng karapatan sa Iglesia ni Cristo. Ating ipinagtanong at inalam doon sa records ang dahilan at itong si Ginoong Nicolas Perez ay inalis sa pagiging manggagawa. Ano pong dahilan? Kung mga nakadistino siya noon sa Maragondon, Cavite, nagpadala siya ng retrato dito sa ating tanggapan. Kay kapatid na Felix Banalo. Oo, at doon ay meron siyang sinasabi
na mga pinabautismuhan niya o naging bunga niya. Meron niya mga lalaki at babae doon, mga dalaga at binata. Nilitratuhan po yan. Oo. Pero nung siya sa atin, hindi pala naman niya naging bunga yun, kundi mga kinumbida lamang niya para mag-picnic doon sa ilog, maligo, kumain doon. Pagkatapos, kinunan ng retrato at ipinadala dito sa ating tanggapan at sinasabi nga na naging bunga niya. Bunga sa bautismo, Oo. pinabautismohan niya. Oo, kaya Opo. nga, nung matuklasan ang ganoong katiwalian, Opo. ay inalisan siya ng karapatan. Natural, pandaraya ho kasi yun. Kita mo, Oo, at doon sa pinaratangan si kapatid na Perez na pandaraya raw yun. Dahil daw si kapatid na Perez, komo nakadistin sa Maragondon, nagpa-picnic daw, tapos may mga binata raw na mga babae at lalakan, pinaligo daw yata sa ilog, at pinaritratuhan, pinadala raw sa kanilang pangangasiwa na si kapatid na Perez daw ang may bunga nun. Eh hindi naman bunga dahil picnic lang daw yun. Pinararatangan si kapatid na Perez na nagre-report na nagbunga siya ng mga miyembro, Na hindi pero hindi naman niya talaga bunga. Ayon. Pandaraya raw yung kaya siya inalisan ng karapatan. Saan mo nasagap na ano yan? Chismis. Si kapatid na Perez lumayas sa Iglesia ni Cristo. Hindi tiniwalag. Ha? Hindi kagaya ng ni Ber Santiago. Itiniwalag dito yon saka lumayas. Si kapatid na Perez umalis sa Iglesia ni Cristo at saka itiniwalag. Lalabas yan, hearsay evidence yan eh. Opo. Walang, miski sa korte, hindi tatanggapin yan eh. Wala yang wala yang pruweba eh. Masasabi ko, kabularan, magunos dili ka. Hindi sa ayaw kung pag-usapan natin si kapatid na Perez, Pero, nagbibintang ka nang wala kang pruweba. Opo. O eto, hinahamon kita, kung may pruweba ka niyan, ilitaw mo yung pinadala sa opisina sentral nyo na mga binata na yung mga lalaki at babae, niritratuhan. Ha? At ilitaw mo ang circular ni kapatid na Nicolas Perez na sabihin mo, pakita mo sa TV ang circular na yon ay dahil ng daya siya. Ilitaw mo. O eto, ngayon palang tinitya ko, wala ka maililitaw. Makakalbo ka uli, hindi mo maililitaw. Hinahamon kita. Mauubos uli ang wig mo. Ano? Pero hindi ka makakapaglitaw ng pruweba na si kapatid na Perez kaya tiniwalag sa inyo dahil ng daya. Ayun. Wala niyan. Ginarantyahan sa akin ni kapatid na Perez yan nung nabubuhay siya. Kapatid na Perez, ako po'y papalaot. Makakaharap ko ang mga dati ninyong kasamahan. Bakit po kayo natiwalag? Kayo ba itiniwalag o tumiwalag kayo? Sabi niya, tumiwalag ako kapatid na Eli. At pag sinabing itiniwalag nila ako dahil sa anumang kasalanan, hingin mo ang sirkular. Yan ang sabi ni kapatid na Perez. Kaya hinihingi ko sa iyo ang sirkular. Ha? Kasi, hindi na makakasagot si kapatid na Perez, patay na yun eh. He died 1975. 26 years ago. Hindi na makakasagot yung matanda, kawawa naman. Parang ikaw, pagka pinag-usapan natin na Iglesia ni Cristo, inevitable, pag-uusapan natin si Mr. Manalo. Pero ako, umiiwas ako sa mga punto personal na hindi na kayang sagutin ni Mr. Manalo. Ang pinag-uusapan natin, doktrina na itinuro ni Manalo. Dahil yung doktrina na yun, yun din ang pinaninindigalan nyo ngayon, hindi ba? Kaya pwede nyo sagutin. Pero yung personal ni Mr. Manalo, kawawa naman, patay na eh. Usisain mo. Patay na, usisain mo pa. Ha? Anong malay ko kung ano ikinamatay ni Mr. Manalo sakit? May bali-balita ako, ang ikinamatay niya kay ganun, kay ganun eh. Ba't ko naman kakalkalin yun, kapatid na Joseph? Opo. Wala naman tayong pruweba ron. At hindi naman material na yun. Kung anong sakit ang ikinamatay niya. Aral na lang pag-usapan. Oo. Dahil personal na, hindi na makakasagot yung tao, patay na eh. Kawawa naman si Mr. Manalo. In fairness to him. Ganon din naman, give kapatid na Perez due fairness as I accord your leader. Hindi ko naman kayo pinipigil magsalita, pero that will only show what kind of persons you are. Oo. Kakahiya kayo, laki yung organisasyon, di kayo marunong ng etiketa moral. Etiketa. Di ba? Kasi wala nang hindi nakasagot ang kapatid na Perez eh. Hindi na makakasagot ang kapatid na Perez eh. Pero para paratangan mo ng daya na kinuhanan ng retrato yung nagpipiknik sa ilog at sinabing bunga niya yon, wala kang ebidensya niyan. Hinahamon kita, ilabas mo. Opo. At pag naglabas ka ng ebidensya, maglalabas ako ng mga ebidensyang matanda pa sa akin. Oo. Mga official gazette, mga retrato nung araw, desisyon ng Court of First Instance, desisyon ng Court of Appeals, ilalabas ko rin. Yan. Maglabas ka lang.
Ako nagpipigil ako, di ko sinasabi yung marami kong dapat sabihin. Apo. Pero kung personal ka, at si kapatid na Pers patay na, hindi bali ako na lang. Ano? Dahil makakasagot pa ako, buhay pa ako, awa ng Diyos. Maliban na lang kung papatayin nyo na ako bukas. Di ba, no? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Pero, kung ako'y buhay, makakasagot ako. Pero yung kapatid na Perez, hindi na makakasagot yun eh. Para paratangan mo ng pandaraya, haramil. Sino ka? Kahapon ka lang pinanganak. Para sabihin mo mandaraya si kapatid na Perez, ano? Ngayon. Dapat ilitaw nila yung katibayan na yon ng pandaraya kapag Oo, dapat ilitaw nila. Circular. Kasi ang tinitiwalag dyan, sinisirkular. Lalo na kung manggagawa ka, hindi pwedeng wala kang circular. Opo. Di tignan mo sa 201 file. Baka ilitaw naisigit naman natin. doon. Di ba? May nabasa po ako kapatid na Eling, pasugo naman nila dun sa kanilang istorya ng mga unang ministrong nagtatag ng lokal, isa si kapatid na Perez sa maraing itinatag na lokal. Oo, meron tayong prueba noon. At Ilitaw natin. Iisa-isahin natin yan. Na yung pasugo nila nagpapatunay na si Opo. kapatid na Perez, hindi ordinaryong manggagawa lang na destino lang sa Cavite. Kundi Nagtatagyan ng mga lokal Opo, sa nakalagay Rizal. sa pasugo nila. Oo, nagtatagyan ng mga lokal sa Rizal. Yan ang dapat nating makita. Sinungaling ito magkakabarkadang ito. Hindi pala ordinado yung nilagay nila sa pasugo. Ba't hindi naman pala ordinadong manggagawa? Wala naman palang kakwenta-kwentang manggagawa ilalagay sa ano? para lumalabas, walang kakwenta-kwenta. Opo. Ba't naman pinapatulan nyo, nilalagay nyo sa pasugo, di ba? Ayan ang ibig ko sabihin. Pero, tuloy natin let us continue with the happiness. Magpakaligaya tayo sa pag-aaral ng katwiran at ng katotohanan. Tuloy po natin. Ito yung susunod. Natural, pandaraya ho kasi yun. Oo, at doon sa kanyang pagkakaalisan ng karapatan, nakatagpo naman siya ng isa pa rin walang karapatan. Na magagawa din sa iglesia. Sino Yun naman yun? si Teofilo Ora. Opo, 1922 ho yata yun. Oo. Ayun. Pati si Ora, dinamay pa eh. Nakatagpo raw si kapatid na Perez ng kapareho naman niyang walang karapatan, si Teofilo Ora. Ayun. Ang tanong ko sa'yo, si Teofilo Ora ba itiniwalag sa Iglesia ni Cristo o umalis din? Ayan ang mga pangunahin eh. Kasi alam mo, nung maalis si Ora, 1922 sabi nila eh. Apo. Wawalong taon pa Iglesia ni Cristo nun sa Pilipinas? 22 14 sila eh. Kaya yung mga pioneer yan, sila kapatid na Perez, sila Ora, mga pioneer yan, si Santiago, yung lolo mo, mga pioneer yan. Ang tanong, bakit umalis sa Iglesia ni Cristo? Bakit? Bakit? Yan ang sagutin mo, kabularan. Itiniwalag nyo, kung tiniwalag nyo, asa ng sirkular. Ha? Tuloy natin ito. Ito pa ang kanilang sinasabi. Bang natin, kapatid na Rene, kapatid na Ramil, sa ating mga televiewers. At ipakikita natin Kapatid yan yun. sa ating mga televiewers, kapatid na Rene, na ang isa sa mga lumagda Ng pagsangayon, ng pagsangayon ay si Ginoong Eliseo Soriano. Ibig sabihin po, si Soriano sumang-ayon na si Libita Gugulan ang siyang mamahala sa iglesia ang itinatag nga ni Perez. At naalala ko, kapatid na Rene, kapatid na Ramil, noon, pagka itinatanong natin kay Ginoong Eliseo Soriano, bakit hindi siya ang inilagay. nailagay ni Opo. Ginoong Nicolas Perez, ang kanyang idinadahilan noon ay hindi raw kasi alam ni Ginoong Nicolas Perez na siya mamamatay. Ang ipinapapansin po namin sa inyo na may malaking kinalaman dito sa ating pinag-uusapan, isa si Ginoong Eliseo Soriano na lumagda bilang pagsang-ayon na ang magpapatuloy ng pangangasiwa sa Iglesia ng Diyos na itinatag ni Ginoong Nicolas Perez ay si Binibining Libita Gugulan. Pero meron Ngayon, asan yun? Ako raw ang lumagda na ang magpapatuloy daw sa pangangasiwa ng iglesia na itinatag ni kapatid na Perez ay si Libita Gugulan. Ako raw lumagda. Bakit hindi mo pinakikita ngayon sa screen yung nilagdaan ko? Kasi kabularan, pag ipinakita mo, makikita mo ron kung ano yung nilagdaan ko. Ano po bang nakalagay talaga? Wala naman ako nilagdaan na siya magpapatuloy eh. Ayun naman ang sinasabi ni Kabularan. Ang nilagdaan ko, yung si Libita Gugulan, dahil siyang General Secretary, yun naman ang naayon sa batas Opo. ng corporation law, pagkamatay nung leader o nung presidente, ang temporarily maghahawak ng active management of the church ay yung General Secretary. Ayun. At yun ang nilagdaan ko. Yun ang aking nilagdaan at isinabit
Securities and Exchange Commission, kaya hindi niya pinakikita, mabubuko yung daya niya eh. Ayun. Ayan. Eto yun oh. Ito po ay isang SEC record, July 14, 1975. At nakapirma rito si Binibining Libita Gugulan. Ang sabi dito, please be advised, therefore, that the position of the presiding minister is presently vacant and that temporarily the presiding general secretary will take over the management, direction, and controls of the affairs of the Church of God in Christ Jesus, the pillar and the ground of truth. Ito, ayan, no? Ang liwanag nito, nakuha mo? Temporarily, ang sabi rito. Pumirma si Libita Gugulan, doon ako lumagda that she will take over the active management, direction, and control temporarily. Dahil nung panahon yun ay bakante. Dahil nung panahon na yun, bakante. Hindi pa nakakapagkaroon ng desisyon as to who will be the next presiding minister. Ayun. Ayan. Yan ang sinang-ayunan ko roon sa usapan doon. Kung meron sila ipinakikitang papel, ito sinang-ayunan ko, yung salita rito na that temporarily the presiding general secretary will take over the management. Ang masama rito kay Kabularan, nagpaparatang, di naman pinakikita yung papel. Isa raw ako sa lumag, dapat di mo ipakita yung nilagdaan ko. Ayun. Diba? Lumalabas- In fairness, diba? Lumalabas po niyang kapatid na Diyos at kapatid na Eli. Yayamang inilitaw ninyo yung katunayan na yan pala'y may nakalagay na bakanting pansamantala, kaya siyang mamamahala. Mauobliga ngayon si Kabularan na ilitaw yung sinasabi niya na conforme daw kayo na siya na ang magpapatuloy. Oo, yun. Ilitaw niya yun. Opo, At pag hindi mo mauobliga siya, nilitaw ilitaw yun, niya. talaga sinungaling ka. Pag hindi mo nilitaw yan. Opo. Diba? At tingnan natin kung may maililitaw Tingnan si natin kung Kabularan. nilitaw siya. Kagaya ng circular na nandaya raw si kapatid na Perez. Opo. Baka naman buhay pa ang circular. Kasi nakita ko yung retrato nung nasa museum niyo eh. Mga dokumentong as early as 1914 meron na kayo sa museum niyo eh. Opo. Di ba? Bakit ngayon hindi mo mailitaw? 1922 naman to, 1920s. Di ba? Ilitaw mo. Bago mo sabing mandaraya si kapatid na Perez, litaw mo circular Titingnan na siya natin. itiniwalag at mandaraya siya kaya siya tiniwalag. Ay, nabanggit niyo po kanina, kapatid na Eli, ang dalahira, yung nagpapaiba ng sinabi. Oo. Palagay ko, sa kanya babalik yung sinabi niya ng dalangin. Pag wala Tutuloy lang siyang natin, nakita. mga kababayan. Huwag muna agad tayong humatol, di ba? Oo. No? Tutuloy natin to. Eto pa susunod. Bahagi ng kasaysayan ng buhay ni Ginoong Eliseo Soriano. Itiniwalag po kasi siya dyan sa organisasyon yan. Itiniwalag ng isang babae. Itiniwalag ni Libita Gugulan. Yun ang Kita nyo? masakit eh. Opo. Ang malungkot daw na bahagi ng buhay ko, itiniwalag daw ako sa organisasyong yan. Itiniwalag ang wika ng isang babae. Inulit, itiniwalag ni Binibining Libita Gugulan. Ba't mo ngayon sasabihin kanina na ang itinataguyod ko yung iglesia na itiniwalag na pala ako ron? Sino mo kung ilang mandaraya, ano? Natatandaan yung sabi ko kanina, tandaan nyo yan? Oo nga po. Na ang sabi ko, yun daw ang aking itinataguyod na organisasyon, itinayo ni kapatid na Nicolas Perez. Dito, itiniwalag daw ako. Kaya nilalamon niya rin yung sinasabi niya. Oo nga po. Paano kung itataguyod yung isang organisasyong itiniwalag na pala ako ron? Maliban na lang sira ang ulo mo. Di ba? Hindi ko sinasabi ikaw ang sira ulo. Oo. Di ba? Tama po yan. Kung gagawin mo yun, itataguyod mo, tiniwalag ka na ron. Maliban na lang sira ulo mo. Pero pag matino ulo mo, hindi mo itataguyod yung itiniwalag ka na, tataguyod mo pa. Pero sabi niya kanina, yung daw ang itinataguyod ko. Di ba? Tuloy natin. Itiniwalag po kasi siya dyan sa organisasyon yan. Itiniwalag ng isang babae. Itiniwalag ni Libita Gugulan. Yun ang masakit eh. Na siya, sa halip na siya, ang paniniwala niya siyang mahusay, siyang magaling, sa halip na siya ang mamahala doon sa iglesyang itinatag ni Ginoong Nicolas Perez, ang pinamahala isang babae. Ito po babasahin natin. Ito isang circular na ito po ay circular bilang 6, serye ng taong 1976. Ito po, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Batay sa disiplinang nabanggit sa itaas, ang pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, ay makatwirang ipinaiiral ang pagpapatupad ng kapanutuhang ito
at walang pasubaling itinitiwalag ang mga sumusunod. Number 1. Ito, number 1, Eliseo Soriano. yan na Mga lang. kasama po Ayan. siya at Marami ho yan. lumagda si Binibini. Nakita niyo mga kababayan, pinakita nila pati circular eh. Pinakita nila sa screen. O bakit yung sinasabi mong pinirmahan ko? Hindi pinakita. Hindi mo pinakita. Diyan, halatang-halata ka na kabularan. Alam mo, yung hocus-pocus mo, alam ko yan. Tumanda na ako sa pagsubaybay sa iglesia nyo eh. Mahilig kayo diyang mandaya sa kapwa eh. Kung totoong meron yan, na ako'y pumirma na si Libita Gugulan na ang magpapatuloy, hindi yung temporarily ano, ba't di mo pinakita sa screen? Bakit yung circular ng pagtitiwalag sa akin di umano ay ipinakita mo sa screen? Di ba? Tama po. Yan ang tanong sa matatalinong nanonood. Tanongin nyo sa inyong isip, pati na sa miyembro ng Iglesia ni Cristo, makapanira lang ito, yung hindi naman totoo sinasabi. Nag-iimbento. Di ba? At hindi niya binanggit kung kailang yung petsa niyan. Oo. Samantalang ito circular, ito serye ng 1976, nung daw di umano itiwalag ako. Para sa kaalaman ng lahat, hindi po ako tiniwalag doon na, ibig sabihin, kaya ako naalis, tiniwalag ako. Hindi. Lumayas ako roon. Ibig sabihin po, bago Doon inilabas sa yan. iglesia ni Libita Gugulan, umalis ako ron. Bago pinalabas ito, wala na ako ron. Ayun, yun po ang dapat. Actually, nung ipalabas ang circular na ito, February 16. January, wala na kami ron eh. Oo. Wala na ako ron, lumayas na ako dahil hindi nga ako papaakay sa isang iglesyang mali ang aral sa Biblia. At sa Biblia, bawal na ang babae ang mga ngasiwa sa iglesia. Pakinggan nyo sa unang Timoteo. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasako. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. Ayun. Hindi pala naman pinahintulot na ang babae ang mamuno sa iglesia at magturo. Kaya nung ang babae mamuno at magturo, lumayas ako ron. Mali yun eh. Opo. Pero hindi ako tiniwalang dahil may ginawa akong kung ano man, kundi umalis ako. At tutol ako doon sa aral na yun. Ang katunayan, tutol ako, ang ipinaratang sa akin, kaya ako tiniwalag, rebellion daw. Tuloy natin yun, tuloy natin. Pakinggan nyo, ha? Ito, number 1, Eliseo Soriano. Mga kasama pa siya at Marami ho yan. lumagda si Binibining Gugulan. Ito po ang nakalagda nga po. At napansin po ba ninyo, mga magulang at mga kaibigan, kung ano ang kasalanan ni Ginoong Eliseo Soriano at ng kanyang Rebellion. Pag-iimagsik. Noon pa. Oh. Talagang karapat dapat itiwalag. At sana napansin din nila, kapatid na Renig, kapatid na Ramil. Hindi lamang yung pag-aalsa, panunulsol laban sa gobyerno ng kanilang iglesia, kundi yung pagtuturo ng doktrinang iba sa doktrina na itinataguyod ni Ginoong Nicolas Perez. Sana napansin. Ayan. Kaya, alam nyo, rebellion daw ang kasalanan ko. It is reflective of what I'm trying to tell our audience. Na hindi talaga ako itiniwalag. Umalis kayo. Lumayas ako nga ron. At pinaniniwalaan nila. Pero kapatid na Elim, gusto ko lang pong maipapansin. Paano mo nasabi kabularan kanina na ang itinataguyod ninyo ay yung iglesia ni kapatid na Perez? Oh. Ngayon naman sinasabi mo ngayon, ang kaso ni kapatid na Elim, pag-aalsa at paglaban doon sa iglesia ni kapatid na Perez. Ang kaso ko pa na, rebellion, paglaban doon sa iglesia na yon. Paano ko ngayong itinataguyod yun? Nilalabanan ko pala. Diba? Matindi na kami. O sabihin pa, Palagay ko, yung ganyang ugali, yan ang ugali ng dalahira. Oo nga po. Yung binabali-baliktad yung totoo. Mukhang hilo si kabularan sa mga broadcast na ito. Oo. Kaya masasabi natin, ako, kinalulungkot ko ito, no? Pero, gagamitin ko lang naman yung ginagamit nila eh. I will follow their style, I will dance with their tune. And I'm going to give them a dose of their own medicine. Yan ang pinangangako natin. Sa tulong ng Diyos, this will go on. Hanggang dumadaldal sila ng ganyan, dadaldal din tayo. Hindi mo naman ako mapapatigil dyan, kabularan. Kahit harangan mo ako ng Armalite, hindi mo ako kayang patigilin dyan. Sasabihin ko lahat ng sasabihin mo. Susundan kita. O, kaya, tinan mo, sa puntos lang ngayon, kumbaga sa sabunutan, wala ka ng buhok niyan. Kasi, sasabihin mo, tinataguyod ko yung iglesia ni kapatid na Perez.
Eh, yung pala naman, sabi mo, bandang huli, ang kaso ko, rebellion o paglaban. Paano ko itataguyod yung inilalabanan At ko? sabihin pa po, Brother Elling, nagtuturo daw kayo ng ibang doktrina na. O, ibang doktrina. O, di, hindi yun ang itinataguyod ko. O, yan ang masasabi natin. Pero, tuloy ang ligaya, kapatid na... Na Rene, kapatid na Ramil, yung Opo. sinasabi niya na kapag ka ang isang samahan ng pananampalataya o kaya ang isang iglesia, ang namamahala ay isang babae, ang iglesia o samahang yon ay sa demonyo, Opo. eh bakit nga siya lumagda? Di pumayag siya na Siya maging sa sa demonyo. demonyo Oo. ang iglesia yon. Ang iminamatwid niya sa bahaging yung kapatid na Rene, kapatid na Ramil, pansamantala lang daw eh. Nasarapan daw si Gugulan, kaya ayaw nang umalis doon sa pwesto, kaya pagkaraan ng ilang buwan, kung di ako nagkakamali, mga 7 buwan eh, Opo. ay siya ay umalis na raw. Bagamat sa katotohanan, Itiniwalag. itiniwalag ng isang babae. Sundan po O, natin. asan? Asan ang prueba mo? Pag tiniwalag ako, ilabas mo circular. Ba't yung circular na isa ay tiniwalag mo yung pagkakatiwalag? O, ba't hindi mo ilabas din yung circular na nagsasabi na yung allegation Yun niya po, yung kanina? pansamantala. Na ang nilagdaan ko siya na magpapatuloy. Wala naman kasing ganun eh. Kaya hindi niya inilalabas yon. Dahil wala yon. Inuunahan ko na siya. Wala siyang mailalabas nun. Yun nga, pinakikita yung computerized, yung pagkakatiwalag sa akin. Pero yung aligasyon nila na kaya ako Pumirma. ang pumirma ako na mamamahala ng magpapatuloy si Yung Lupita babae. Gugulan, wala yon. Wala yon. Yung ang pinirmahan ko yung pansamantala. Ngayon, tuloy natin. Ito pa isa. Medyo mahaba-haba ito, kapatid na Mel. Pero tuloy-tuloy din, pero puputulin ko lang para makasagot ako. No? Mahaba ito, 8 minutes ito susunod. Nako. Umpisahan natin. Tibayan na meron niyang maling aral si Eliseo Soriano. Ay napakarami po at iisa-isahin natin kapatid na Rene, Opo. kapatid na Ramil sa Opo. ating mga kababayan. May- Ito po, ating pakinggan ang isa sa mga aral na kanyang pinaninindiganan. Ayun, napakarami ko raw aral na tinutulong mali. Napakarami po namin. Tignan natin ha, totoong napakarami ha. Magmula ngayong gabi, tignan natin ha. At ang isa raw dyan, ito. Tuloy natin kapatid na Met. Si Kristo, naniniwala kami ang ibong mandaragit sa 46:11 ng aklat ni Isaias. Ngayon, ito, siya nga yung paniniwala. Ngayon, para to prove na si Kristo ay tinatawag na ibon, siya nagpakilala sa isang kalagayang inahing manok. Kristo dahil sa tutol siya sa ating paninindigan na ang ibong mandaragit sa Isaias 46:11 natupad yan kay kapatid na Felix Manalo. Paano raw na ang kapatid na Manalo ang katuparan yan Ang tinutukoy daw po dyan ay taong ibon. Si Sino mo ito Kristo raw po, sinungaling na to? Ang putol. Sabi ko raw, yun daw 46:11, ang tinutukoy daw doon, taong ibon. Ha? Wala akong sinabing taong ibon. Ibalik natin, no, mga kababayan. Tulugan nyo ako may sinabi akong taong ibon. Manluloko ito magkakasama to Ha? Yung hindi ko sinabi, sinasabi Atin nyo, pakikita ko. Kaya siguro, mag-aral muna kayo ng kaunting honesty. Tanda mo, lalo na sa pakikipaglaban, honesty is the best policy. Opo. Magtapat ka. In every dealing with other people, honesty is the best policy. Opo. Pag-aral ka muna na wala naman ako sinabing taong ibon. Ang emphatic pa pagkasabi, ang tinutukoy daw dito yung taong ibon. Wala ako nun. Ulit natin, kapatid namin. Si Kristo, naniniwala kami ang ibong mandaragit sa 46:11 ng aklat ni Isaias. Ngayon, ito, siya nga yung paniniwala. Ngayon, para to prove na si Kristo ay tinatawag na ibon, siya nagpakilala sa isang kalagayang inahing manok. Ayun. Meron ba ako sinabing taong ibon? Wala po. Sabi ko si Kristo, nagpakilala sa isang kalagayang inahing manok. Kasi, ang ibon nga ang pag-uusap, alam mo naman yung manok, nasa
hana yan ng mga ibon di ba? No? Birds, Bird ang tawag family. dyan Nasa birds family yan. Ang sabi ko, si Kristo nagpakilala sa isang kalagayang inahing manok. Doon sa sinabi nila, no? Hindi nga natin alam kung kinure nila itong tape na to Apo. Pero just for the sake of argument, para lang sagutin, pero wala akong sinabing taong ibon. Pero pagpapaliwanag nila, tinan nyo, may sasabihin taong ibon. Tuloy natin. Ang tinutukoy daw po dyan ay taong ibon. Si Kristo rin po ang katuparan niya dahil sa pag sinabi, taong ibon, may pakpak. Si Kristo rin po, may pakpak. Ayon sa Mateo 23:37. Pakiulit mo ngayon, pakiulit mo yon. Taong ibon. Si Kristo rin po ang katuparan niya dahil sa pag sinabing, taong ibon, may pakpak. Si Kristo rin po, may pakpak. Ayon Ate sa niya, Mateo ang daya, no? 23:37. Wala tayo sinabing taong ibon Wala po yun. Maliwanag yun. Nilagyan tayo sa bibig ng taong ibon. At yun ang tinutulan. Yun ang tinutulan. Yung kanilang gumawa sila ng multo, tapos yun ang lalabanan nila. Hindi yung sinabi ko. Ha? Tama, ha? Para lang magkaroon ng argument, ang Iglesia ni Manalo, laban sa atin, iimbento sila nung hindi ko sinabi. Tapos yung inimbento nila, yun ang kanila lalabanan. Eh di sila gumagawa ng multo, na bandang huli ayaw matakos dun sa kanilang krus. Hindi ba, no? Opo. Yan, ganyan ang ugali niya, magkakabarkada na yan. O ngayon, mababawi mo pa ba ito? Nako po. More is coming. Nakikita ko kung paano kayo mandaya sa kapwa niyo tao. Wala naman akong sinabing taong ibon Ang sabi ko, si Kristo nagpakilala sa isang kalagayang, parang isang inahing manok. Ayun. Yun ang sinabi ko. Yun ang pinarinig nila. Although, miski sa husgado, hindi katanggap-tanggap yan Yang audio tape lang, mahirap. Tinatanggap yan sa husgado under 18 strict conditions. 18 mahihigpit na kondisyon para tanggapin as evidence. May kailangan pang expertise dyan mga expert sa audio, Apo. yung mga technicians at saka yung mga engineers, kailangan pang magpatotoo kung yan hindi na alter, hindi iniba, Tampered. hindi dinagdagan, hindi binago. Alam mo, ang nangyari dyan sa mga yan, wala naman dun sa sinabi ko, nilagay sa bunganga. Ngayon, meron na sila ngayong aatakihin. Tuloy natin. Pagbigyan natin yung kati ng kanilang tainga, di ba? Talagang gano'n, yung kati, kailangan kamutin yan. Di ba? Kahit saan ang kumati, kailangan kamutin. Nangangati yung bunganga nila na magparatang ng hindi totoo. Bahala sila. Tuloy natin. Tutol siya sa ating paninindigan na ang ibong mandaragit sa Isaiah 46:11 natupad yan kay kapatid na Felix Manalo. Paano raw na ang kapatid na Manalo ang katuparan yan Ang tinutukoy daw po dyan ay taong ibon. Si Kristo raw po ang katuparan yan dahil sa pagsinabing taong ibon, may pakpak. Si Kristo raw po, may pakpak. Ayon sa Mateo 23:37. Kaya hinahanapan niya ng pakpak ang kapatid na Felix Manalo. Pero paririnig po muna natin, parinig kapatid na natin. John, ang tungkol sa sinasabi ng kanyang pinagtitiwalaang manggagawa, Si Danny Navales. kaugnay diyan sa sinasabi ni Ginoong Soriano na si Kristo nagpakilala sa isang kalagayang inahing manok. Ito po naman ang sinasabi ni Ginoong Navales. Sino naman tao matino ang ulo? Sino naman ang tao na sa katinuan? Na mapapaniwala ang si Kristo isang inahing manok, kapatid na rin. Sige na, maliniwala ka bang ang Panginoong Kristo talagang inahing manok? Ano namang taong matino ang ulo? Katumbas nung sira ang ulo. Pag sinabing hindi matino ang ulo, katumbas ng sira ang ulo. Tingin ko. Teka muna. Pakikinggan po natin. Ang sabi kasi ni Brother Danny, sino naman daw taong matino ang ulo ang maniniwala ang si Kristo'y talagang inahing manok? Yun ang pagkakasabi, talagang inahing manok. Opo. Kasi hindi naman natin sinasabing talagang inahing manok si Kristo Ang sinasabi natin, si Kristo ay nagpapakilalang parang isang inahing Opo. manok. Nasa kalagayan ng isang inahing manok na nagkakandili sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Basahin mo nga muna yung 23:37 nang sabi ni Karine Matayo. Eto, tingnan ninyo. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Baka ilang inibig kong tipunin ang iyong mga anak
na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Ayun, nagtutulad si Kristo sa kanyang ginagawang pagmamahal sa Israel. Tinutulad niya yung pagmamahal ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Apo. Ang sabi nitong magkakabarkadang ito, itong Trio Los Panchos, sabi ni kapatid na Dani, sino naman matino ulo na maniniwalang si Kristo talagang inahing manok? Ang sagot ni Ramil, sagot ni Rene, sino namang matino ang taong matino ulo? Abay, ang katumbas kanya, sira ang ulo, sabi ni Kabularan. Alam mo pala ito, masyadong hindi marunong ito ng stages of development Alam mo kung bakit? Aba, hindi lahat ng taong hindi matino ang ulo, sira ulo. Oo nga po naman. Ay, nako. Kahit sa dalubhasa mo itanong, hindi lahat ng taong hindi matino ang ulo, sira ulo. Halimbawa, ikaw, may dinaramdam ka sa katawan, kinakausap kita, ano ba? Parang wala kang di matino ang ulo mo Ibig ko ba sabihin sira ulo mo? Aba, ang isang taong merong karamdaman mahirap kausap Di ba? Ang isang tao halimbawang may problema, Halimbawa, ang isang taong naguguluhan, hindi matino ulo nun. Isang taong lasing. O isang taong lasing, hindi matino ulo nun. Pero, hindi sira ulo nun. Pala sa kanya pala, pagka hindi matino ulo, sira ulo. Ito yung si Kabularan talaga. Paul ka na naman. Paul ka. Sabit na Hindi ka marunong hindi ka marunong ng stages ng development ng pagkasira ng ulo. At natatandaan ko po, kapatid na Elian, yung ginagamit nilang excerpt na yan, ay yung sagot namin ni kapatid na Reste sa DCXQ yan Na ang handa ko Kabularan itong tape na to. Na ang sabi po nila doon, sinabi ni Ginoong Soriano, si Kristo raw ay talagang inahing manok. Tumutol ako. Sino ka ako namang matinong tao ang maniniwalang si Kristo ay talagang inahing manok na yung literal na manok? Kaya yun po ang kinote nila. Ngayon, ililitaw mo ngayon yung tape na yun. Opo, ililitaw nila naman din ngayon na sinabi ni Brad Eli na talagang si Kristo ay literal na inahing manok. Wala silang maililitaw. At yun ang sinabi nila doon Naglagay na naman sila ng salita na gano'n. Kaya sumagot kami ni kapatid na Resti. Sinong matinong tao ka kung mapapaniwala mo naman na si Kristo ay talagang inahing manok? Ay Kristo nga yun, di naman manok Ibig sabihin sila ulo. Alam mo kaya sinasabi yun? Ako nga raw ang may sabi nung kaya lalabas ako sila ulo. Pero tuloy muna natin. Para tuloy ang ligaya. Tuloy. Pakikinggan po natin anong paliwanag nila sa nakasulat sa Mateo 23:37. Ito po, pakinggan nyo ang kanila namang paliwanag. Pakinggan ninyo, ganito pong mababasa natin sa Mateo 23:37. Mga kababayan, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok. Kita nyo, liwaliwanag ko nang nabasa ni kapatid na rin, gaya ng pagtitipon ng inahing manok. Hindi naman sinabi ni Kristo, makailang inibig ko kayong tipunin kayo, mga sisi kayo, ako inahing manok. Hindi naman ganun Pagkatapos iaatang yun sa bibig ni kapatid na Soriano, sinabi daw si Kristo yung inahing manok. Kaya dito kumakatawan bilang inahing manok. Ayun. Sabi ni Brother Danny, hindi naman sinasabi ni Brother Eli na si Kristo talagang inahing manok Ang sabi mo, ang conclusion mo, si Kristo dito kumakatawan bilang inahing manok. Ayan. Alam mo, sagot ni Bularan doon? Tuloy natin. Tuloy. Tapos po na alisan ng pakpak ni Ginoong Eliseo Soriano, yung inahing manok at ikabit sa ating Panginoong Kristo. Ang ginawa naman ng mga kasama niya, kapatid na rin ginawang kinatawan ang ating Panginoong Kristo. Representative. Sabi ni Brother Danny, kumakatawan si Kristo bilang inahing manok. Sabi ni Kabularan, inalisan ko raw ng pakpak yung inahing manok at nilagay ko raw kay Kristo. At ginawa mo naman daw na Panginoon Kristo'y kinatawan. Sumagot naman yung Ramil, representative. Yung palang, pag sinabi mo palang kumakatawan, sa kanila ang kahulugan, kinatawan o representative. O ngayon, tuloy natin.
po na alisan ng pakpak ni Ginoong Eliseo Soriano, yung inahing manok at kabit sa ating Panginoong Kristo. Ang ginawa naman ng mga kasama niya, kapatid na rin ginawang kinatawan ang ating Panginoong Kristo. Representative. Hindi pa na sapatan lalagyan ng pakpak Kinatawan daw ng inahing manok. Kristo raw po ay kumakatawan sa inahing manok. Yun ang paliwanag naman itong mga kasama ni Ginoong Soriano. Ito po ang nakasulat. Ang sabi po dito sa ating binasa, gaya ng isang inahing manok. Ito po ay, kung tawagin natin sa figure of speech, ito po ay nasa uring simile, gaya, pagtutulad lang. Ang pagmamalasakit po ng ating Panginoong Kristo sa mga tao, itinulad sa pagmamalasakit naman ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw na nilulukuban niya ng kanyang mga pakpak. Yung manok ang may pakpak. Hindi si Kristo. Kawawa ang ginawa doon sa inahing manok. At kawawa rin yung mga sisiw, kapatid na rin. Nawala na po ng pakpak ang kanilang inahin. Nalisan ng pakpak yung inahing manok at ikinabit sa ating Panginoong Pero Kristo. sa hangad po niya, ito po, pakinggan nyo ang kanyang pinagbabatayang pangtalata. Cut muna. Ito nyo itong kanilang, ganda ng kanilang dialogue no? Sabi, dinalisan daw natin na pakpakin na yung manok ikinabit natin kay Kristo. Dahil kasi alam nyo kung saan galing to mga kababayan. Kasi sabi nila, si Mr. Manalo raw yung ibong mandaragit. Diba? Yun ang paniwala nila nasa Pasugo Sabi ko, hindi si Mr. Manalo yun. Bakit? Alam mo kung bakit? Opo. Kasi yung ibong mandaragit may pakpak. Dapat. Kaya nga ibon may pakpak Hindi ka naman ikaklasify na ibon kung wala kang pakpak, no? At mandadagit pa. Oo. At saka pa paano ka makakadagit kung wala kang pakpak? Hindi. Hinahanapan ko ng pakpak si Mr. Manalo. Natural na mahanapan ko dahil sabi nila ibong mandaragit, dapat may pakpak. Ngayon, sabi ko, hindi si Mr. Manalo ang ibong mandaragit, si Kristo. Kasi si Kristo may pakpak parang inahing manok, may pakpak siya, di ba? Sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ayun daw, simile raw yun. Pagtutulad. Di hindi nga nakakaintindi ng figure of speech. Bakit po? Simile pala. Bakit ka magsisimili ng dalawang entity na hindi nga magkapareho? Oo nga. Di ba? Kung ang simile nun yung pagmamalasakit ni Kristo, sabi niya, sa mga kanyang mga tauhan, at pagmamalasakit ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Therefore, kung paano yung inahing manok ay may pakpak, natural si Kristo may pakpak din. Di ba ganun ang simile? Siyempre po. Nakakaintindi ka ba ng grammar? Pag sinabing simile, hindi mo pagtutularin yung dalawang bagay na totally different. Hindi mo pwedeng itulad yung may pakpak sa wala. At sabihin mo simile. Kaya nga simile. Magkatulad. Magkatulad. Nandun yung similarity. Oo. Ang lundo pa nga nun, kapatid na Josel, kung papaanong tinitipon sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang subject ngayon, lumalabas isa sa malaking punto ron, yung pakpak ang pantipon. Paano makapagtitipon si Kristo nang kanya naman titipunin? Wala na pakpak. Dapat may pakpak siya. Dapat po. Si Mr. Manalo'y walang pakpak. Kaya hinahanapan ko ng pakpak. And that is a legal, question. Diba? Kaya ako hinahanapan ng pakpak. Dahil ang manok may pakpak, ang ibon may pakpak. Hindi naman masama yung hinahanap ko Opo naman. Kailangan ko, sabi nila, si Mr. Manalo ibong mandaragit, paliwanag nila, ano ba ang pakpak ni Mr. Manalo? Diba? Opo. Sabi mo ibon paliwala ko, si Kristo yung ibong mandaragit, natural, bigyan ko ng pakpak. Papaliwalagan ko ng pakpak kung ano pakpak niya, di ba? At yun ang pag-aaralan natin, mga kababayan, kung talaga may pakpak nga si Kristo. Na walang pakpak naman si Mr. Manalo. Ganun ba yun? Di ba? Nakakabularan. Pero ako ba di ba? Hindi pa katapos. Natural lang naman humanap ako ng pakpak dahil sabi nila, ibong mandaragit Natural may pakpak na dapat hanapin. Ngayon, ang sabi nila, inalisan daw natin ng pakpak yung inahing manok at ikinabit daw natin kay Kristo. Biro mo yan,
At ang paniwala nila, yung taong ibon. Opo. Di ba, no? Ngayon, ang ibig ko sabihin, yung kanilang inaargumentong kunwa itinututol sa atin, sila lang ang gumawa Opo naman. Hindi lang naman tayo sinabing taong ibon di ba? At doon sa similing sinasabi nila, sila na rin ang sumasaksi sa kanilang sarili na sila nga huling-huli. Bakit? Simile pala, figure of speech, simile. Aba, pagka pinagtutulad mo dalawang bagay, meron talaga something in common between them. Opo. Di ba? Kaya nga simile O, di ba ganon? Opo naman. O, kagaya halimbawa nung ang isang simile, marami, magkakatulad. Kagaya ng 61:11 ng Isayas, hindi ba? Kagaya nung Mateo, yung ang kaharian ni Kanan Langit, parang lambat na inihulog sa dagat, nakahuli ng sari-sari isda. Ay, pagtutulad yun di ba? Ang kaharian ng langit, parang binhi ng butil lang mustasa, di ba? Maraming simile. May kung ano yung nangyayari doon sa isa, yun din ang nangyayari doon sa isa. May pagkakahambing, kaya nga simile. Ngayon, sasabihin mo na si Kristo ay walang pakpak. Sabi mo sabi mo pagtutulad simile yun pagtutulad sa inahing manok. Dapat, kung ang inahing manok may pakpak, dapat may pakpak din yung pinutulad sa ibong sa inahing manok. Yan ang ibig ko sabihin punto ron. Pero tuloy natin yung kanila. Meron silang itututol na talata sa atin Ito ngayon ang maganda Pakinggan nyo. Tuloy. Yan, pinagbabatayang pangtalata. Para patunayan ninyo na si Kristo ang ibong madaragit sa Isaiah 46:11 po, ay pinatutunayan ninyo na si Kristo ay may pakpak na katulad ng ibon, di ba? At ang ginagamit ninyo sa talata ay ang Isaiah 8:8. Tama ho ba yun? Hindi lang yun. Pati yung Mateo ginagamit po. Please note, mga kababayan. Although, ako nga, sabi ko nga, just for the sake of argument, hindi naman katanggap-tanggap ito. Malay natin kung adulterated na to, no? Pero just for the sake of argument, tumatanong yung Brinyo sa Iglesia ni Manalo ito, Iglesia ni Cristo ito. Tinatanong tayo sa programa natin sa radyo. Matagal na ito Hindi ko na nga matanda kung kailang pecha ito Ngayon, hindi ba pinatutunayan nyo si Kristo ang ibong mandaragit sa 46:11. At para patunayan si Kristo, may pakpak. Katulad ng ibon, hindi po ba? Sabi ni Brinyosa. At ginagamit yung talata ay 8:8. Tama po ba yon? Sabi ni Brinyosa. Kita mo ang sagot ko, hindi lang yon, sabi ko. Hindi lang yung 8:8. Pati na yung 23:37. Yun ang sagot ko Pakiulit mo yung kapiraso na yung kapatid na technician. Ano yung nila tayo? Ipiti tayo sa 8:8 pero hindi ganun ang sagot ko Opo. Ayun, Isaiah 8:37. Yung Isaiah 8:8. Ang Isaiah 8:8, ang nakasulat dito at siyang magpupuno ng kaluwangan ng iyong lupain, Emmanuel. Ngayon, itong Emmanuel na sinasabi dito, kaya namin itinatat ang Isaiah 8:8 para kunin yung Emmanuel. Na itong Emmanuel na ito'y Diyos. Ayun. At yung Diyos, ayon sa Biblia, may pakpak. Ayun ang paliwanag ko pero gagaguhin nila yan mamaya, no? Sabi ko, sagot ko kay Brinyosa, maliwanag naman doon sa tape Ang sagot ko ron, hindi ko na lang ma-recall kung saan nag-umpisa ito no? Ang binabatayan nyo ba doon Isaiah 8:8? Sabi ko, hindi lang yung Isaiah 8:8. Pati Mateo 23:37, sabi ko. Sabi nung Brinyosa, yung pong Emmanuel dyan sa 8:8, may pakpak ba yun? Sabi niya. Ang sabi ko, itong Emmanuel na sinasabi rito kaya namin itinataas ang Isaiah 8:8 para kunin yung Emmanuel. At itong Emmanuel na ito'y Diyos. At ang Diyos ayon sa Biblia may pakpak. Kasi yung Emmanuel, yun nga si Kristo, di ba? Opo. At yung Diyos, yung Emmanuel, Diyos yun Pakinggan nyo sa Mateo 1:18. Ganito po nakasulat sa 1 at ang talata po'y 23 ng Mateo. Hindi, umpisa mo sa 18. Ang pagkapanganak nga kay Hesu Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibasa'y lalaking matwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan,
ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Tatapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang tinutukoy niya, Panginoong Hesukristo, di ba? Opo. Sa buong tiratang binabasa mo, no? Ngayon, bakit nangyari yan, kapatid na Willie? Tuloy. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Yung pala kahulugan ng Emmanuel eh. Kaya pala naganap yung hula na yung kay Kristo. Ang lahat na ito ay kay naganap para matupad yung sinalita ng propeta na ang isang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang itatawag sa kanyang wikay Emmanuel. Na kung liliwanagin, sumasa atin ang Diyos. Therefore, yung palang Emmanuel, Diyos. Ano? Yung Emmanuel, Diyos. Tama po. Nilalabo lang nila eh. Kung liliwanagin, sumasa atin ng Diyos. Nilabo nila. Kung lalabuin, tao yung kanila. Diba? Kasi kung liliwanagin, yung Kristo, sumasa atin ng Diyos. Yun ang kahulugan ng Emmanuel. Alam mo, yung Emmanuel, Diyos yun. At yung Diyos may pakpak. Yun ang tinasabi ko kay Brinyose. Ang Diyos may pakpak eh. Basahin natin sa Ruth 2:12. Gantihin nawa ng Panginoon ang iyong gawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak niyaong iyong kakanlungan. Kita nyo? Ang Diyos ng Israel may pakpak. Ang katunayan, napakarami pang mga talata sa awit na ang Diyos ay may pakpak. Basa, kapatid. Yan po'y nasa awit 36 at 7. Napakamahalaga ng iyong kagandahang loob, O Diyos, at ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ayun. Pinatunayan lang natin, talagang yung ating stand, si Kristo, kung siya'y Diyos, may pakpak siya. Kaya tinatanong ko sa kanila, ano naman ang pakpak ni Mr. Manalo? Kasi yung ibong mandaragit sa Biblia, na Emmanuel, na Diyos, may pakpak. Alam mo ang ginawa nilang panglilito? Tuloy natin ang video, kapatid na technician. Yan may pakpak. Yung Emmanuel po dyan sa isa may pakpak. Oo, pinutol. Yung bang Isaiah 8:8 may pakpak? Oo raw. Ang sagot ko, oo, pero pinutol na, hindi na inintay paliwanag, ano? Ano ngayon ang kinumentaryo? Tuloy natin ang kinumentaryo niya. Ngayon, kapatid na rin eh. Kung yung Emmanuel na binabanggit sa Isaiah 8:8, may pakpak, maliwanag ang sagot ni Eliseo Soriano. Oo, ang sagot niya. Oo, ang kanyang sagot. At yan hindi mo matatanggihan. Patutunayan po namin sa inyo na nagbago ng paninindigan si Ginoong Eliseo Soriano pagkatapos ng ilang panahon. Ang nagtanong sa kanya dito sa iparirinig natin sa ating mga kababayan, yun din nagtanong. Bueno, inyong pakinggang muli ang pag-uusap nilang dalawa. May pakpak po yun. Sino po ang may pakpak doon? Pakibasa mo kapatid naman. Babasahin lang ni kapatid naman ni Kadali. At magpapatuloy sa dako ng loob ng Huda. Aapaw at lalampas, aabot hanggang sa leeg. At ang laganap ng kanyang mga pakpak ay siyang magpupuno ng kaluwangan ng iyong lupain, o Emmanuel. Ano ang ibig mong malaman dito, kapatid? Kung sino pong may pakpak? May pakpak dito yung sinasabi na nasa itaas. Yung aapaw, aabot hanggang sa leeg. Na sabi dito ay, pakinggan mo basahin natin dito. Mas maliwaliwanag na konti rito ang construction ng ating sentence na mababasa. Dito sa
Pakiabot lang yung isa. Sandali kapatid na ito na. Ito. And he shall pass through Judah. Opo. He shall overflow and go over. He shall reach even to the neck. And the stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land, O Emmanuel. Yung tinutukoy dito na may pakpak, yung magpapatuloy hanggang sa Huda, aabot hanggang sa leeg. He shall overflow and go over. He shall reach even to the neck, and the stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land. Yung may-ari ng land ng Emmanuel. At ito ay ang Panginoon. Yung Emmanuel po ang may pakpak. Hindi. Tama, pinutol, no? Opo. Ba't pinutol? Kasi, ipupunto nila, sagot ko sa una, oo. May pakpak yung Emmanuel. Dito naman, tinatanong ni Binyosa, sino raw yung may pakpak? Particular doon sa 8:8 ng Isaias. I-attempt ko ito na ipaliwanag, pero sabi ko, hindi. Putol agad Abrupt na abrupt Tituloy natin. Marahil po ay napansin ninyo mga kababayan kung papaano pinipilit na lusutan, magpalusot itong si Ginoong Eliseo Soriano kay kapatid na Brinyosa. Ading talata. Sa unang ipinarinig po natin ang sagot niya. Ang Emmanuel. Oo. Si Kristo. Ang Emmanuel may pakpak. Dito naman, sa huli, ang tanong sa kanya, yung Emmanuel po bang may pakpak? Sagot. Hindi. Namimilipit. At saka namimilipit. Hirap na Pinilipit hirap. na po ang talata. Namilipit pa sa pagpapaliwanag. Alam, Namimilipit daw tayo, pinipilipit daw natin, hirap na hirap. Tinan mo, kayo nga ang hirap na hirap Alam mo kung ba't di kayo hirap na hirap? Yung hindi ko, di nyo na tinuloy Mabibisto kasi kayo tuloy mo sa susunod. Tuloy mo. Abrupt na pinutol nyo May kasunod yun Yan ang dapat nating makita. Anong pinilipit natin sa talata? Pinipilipit ko rin. Pinilipit ko sa talata? Binabasa lang. Binasa nyo lang Binasa lang. Tapos nagtanong si Brinyosa. Nung mag-uumpisa kayong sumagot, nag-umpisa kayo sa hindi dahil may kasunod kayo. Hindi pa ako tapos pinutol nila. O di ba panluloko sa kapwa-tao yan? Anong pamimilipit ang ginawa ko rin sa talata? Binasa ko lang. Tapos nung ipaliliwanag ko, sumagot si Brinyosa, nagtanong. Hindi pa ako nagpapaliwanag, nagtanong si Brinyosa. O pagsagot ko kay Brinyosa, hindi. Putol na agad. Pati yung Iba punto yung nung tono. hindi naman puntong particular na Dapat particular kung tapos na, hindi. Oo, ganon. Pero hindi, meron ang kasunod pinutol. Ano ang pinilipit ko sa talata? Meron ba? Wala po. Kayo nga ang namimilipit ng talata Magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Tapos ang paliwanag alin ang opisyal na pangalan ang Iglesia ni Cristo sapagkat yun ang pangalang ipinambati sa lahat. Nakalagay sa sitat, magbatian ng banal na halik, pinalitan mo na magbatian ng pangalan. O yan ang pamamilipit na maliwanag Ano ang pinilipit ko doon sa 8:8? Wala pa nga Hindi ko pa nga pinapaliwanag Maghintay ka. At makikita mo. Yung talatang 8:8. O ngayon, for the sake of argument, tuloy pa rin natin, kapatid na Joseph. Ito, last na ito. Matatapos na yung kanilang tuloy, kapatid na Meron siyang sagot, hindi. Iisang paksa ang tinatalakay. Pag Biblia kaya ang ating sasangunin, pasado ho kaya, sa Biblia ang pagtuturong ito ni Ginoong Soriano. Hindi po, mga kababayan, sapagkat may sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo sa ganyang uring mga tao. Dito po sa Mateo 5:37, datapwat ang magiging pananalita ninyo ay oo, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Maliwanag po, kapag ang oo mo'y hindi, ang hindi mo'y oo, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, buhat sa masama. Kaya tiyak po, itong programa ni Eliseo Soriano na ang dating daan, ito po ay hindi tamang daan. Doon nagwakas yung first program. Siguro naman, nasagot na natin yun, Opo naman. Yun daw ating programa,
hindi raw, ang dating daan, hindi raw yun ang tamang daan. Ha? Sabi mo yan, Kabularan, ha? Na yung ang dating daan, hindi yun ang tamang daan, ha? Huwag mong kakalimutan yan. Ha? Abangan nyo ang susunod na kabanata. Sabi mo yan, ha? Mga kababayan, pinapaalala ko po sa inyo. Pinapaalala ko sa inyo. Sabi ni Kabularan, yun daw ang dating daan, hindi raw yun ang tamang daan. Ayan. Mababasa ko sa pasugo, ang dating daan ay ang tunay na iglesia. Ito, no? Kaya, abangan nyo yan, mga kababayan, ha? Alam nyo, sasagot lang naman tayo. Opo naman. Hindi naman tayo maninira. At hindi rin natin babaguhin yung sinasabi nila na kagaya ng ginagawa nila. Ay, tingnan natin, ano? Kasi pinaparataan, napakarami po. Napakarami po ang sabi ni Kabularan. Nang maliraw aral natin, napakarami. Mali parang aral namin, napakarami. Bakit sa loob ng 15 taon namin sa telebisyon, ang ipinaparinig mo mga video, mga audio tape, bakit hindi video? Kapatid na Joseph, bakit hindi video tape? Bakit audio? Nakakahinala kasi yung audio tape, pwedeng palitan yan pwedeng pagduktong-duktong yung nga video tape, napapagduktong-duktong nung kabilang impilan Yung gurilya roll, pinalalabas masama yung sinasabi natin pinagduktong-duktong, hindi magkakaduktong Lalo naman yung audio tape, di ba? Hindi masyadong katiwa-tiwala yan. Pero, just for the sake of argument, siguro maganda, may pinapanood ng mga tao kaysa ang panoorin natin EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Mas maganda na ito panoorin natin. Di ba, kapatid? Opo. At aabangan ng mga kababayan natin yung mga sinabi nyo na kailangan ilitaw ni Kabularan. Assignment nyo yun. Original documents na sinabi mong pinirmahan ni kapatid na Eling, pumapayag na siya na si Levita Gugula na magpatuloy ng pamamahala. Original hindi yung computerized na kayo may gawa. Malay ko kung ginago mo lang yan, di ba? No? Di ba? At ebidensya na nagpapatunay na yung dinala ni kapatid na Perez Ikamo daw. Doon sa Central ay mga nag-picnic. At si kapatid na Perez ay patutunayan nyo na hindi ordinadong ministro, kundi manggagawang walang orden. At ano lang, tiniwalag dahil sa pandaraya. Yun, patunayan nila yun. Pakita nila dokumento. Kami, pagka nag-akusa kami, papakita namin dokumento. At papakita naman po natin sa pasugo nila na si kapatid de Perez ay recognized nilang ministro at nagtatag ng maraing lokal sa kanila. Hindi basta manggagawa lang. Kailangan ilitaw mo yan. Dahil pag hindi mo inilitaw yan, talagang maniniwala ang mga taong ikaw chismoso lang. Dahil yung mga pinagdadadaldal mo, walang basihan, kapatid na Dani. Lalabas kwento. Ikaw man hindi ka pa rin naman. Saksi ka ba? Na personal doon sa panahon na sinasabi mo si kapatid na Perez nandun nagdala ng mga tao sa picnic tapos kinuhanan ng litrato at ipinadala sa sentral. Ikaw man yata hindi pa ministro ka na ba noon? Hindi. Bago lang yan, ano? Bago lang yan. Malay niyo kay kapatid na Perez. Okay. So matutal, ang nangyari ngayong gabi yung lahat ng pinagsasabi ni Kabularan, mismo siya na ang kumokontra. Una, yung itinatagoy daw ni kapatid na Eli ay yung iglesia ang itinatag ni kapatid na Perez. Bandang huli, rebellion daw ang kasalanan ko. Bandang huli, sinabi din niya, ayon din sa konklusyon niya na ang kaso niyo ipag-aalsa at paglaban sa aral ni kapatid na Perez. Yun ang mahirap po na sigurong. Sila na mismo nagkokontra na. At saka hindi ko makakalimutan, sinabi niya, ang tunay na iglesia ng Diyos na nasa Biblia yun po ang markado. ay may kaugnayan sa Diyos at kay Kristo. Ba't nasa iglesia ni Kristo ka? Ayan. Hindi naman po pwede, kapatid na Josel, na dalawang iglesia. Kinikilala mo ngayon ang may kaugnayan kay Kristo ay yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. May implication, ang iglesia ni Kristo sinasamahan ni Kabularan ay walang kaugnayan kay Kristo. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.